Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat PH Update TV. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. It's a big no. Marami ng palpak. Ito ang mainit na komento ng maraming netizen patungkol sa balitang ito. Mar Roxas, bibigyan ng posisyon sa kabinete di umano ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Dapat yung mga kaibigan na hindi pwedeng mangyari. Kung sakali mo magkakaroon ng posisyon to mga kaibigan, naku, magkakaroon ng pagdududa yung mga tao kay mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Kasi pag sinabing Mar Roxas mga kaibigan, alam naman na natin yan eh. Dilawan. May mga palpak na, hindi naman palpak. Halos lahat lang. Palpak yung mga proyekto nila tulad ng tulay. Di ba? Ang daming palpak yan mga kaibigan sa totoo lang. Tapos kung papaupuin lang nila sa Malacanang to, naku po, PBBM. Huwag naman po sana. Dahil sa kaugnayan nito kay First Lady Lisa Marcos, totoo nga ba na si First Lady hindi porket magkamag-anak si First Lady at Mar Roxas, pwede nang kanyan. Kasi ang sigaw ng mga tao mga kaibigan, si Pangulong Bongbong Marcos po ang binoto nila. Kaya dapat ang pwedeng masunod dyan, walang iba kundi mahal nating Pangulo mga kaibigan. Diba? Kung masusunod lang pero hindi naman siguro mga kaibigan, wala naman lalaglag niyang asawa niya. First Lady yan mga kaibigan, imposible. Ang nag-udyok kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na bigyan di umano ng posisyon sa gobyerno si Mar Roxas. Balikan natin yun para mas magkaintindihan. Totoo nga ba na si First Lady ang nag-udyok kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na bigyan di umano ng posisyon sa gobyerno si Mar Roxas na kilalang dilawan noon? At hindi rin nakapagpigil ang mga sikat na BBM DDS supporter na magbigay ng kanilang reaksyon at komento patungkol sa balitang ito. Narito ang full report. Pero bago ang lahat mga kachika, kung hindi ka pa sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Banat PH Update TV, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Subscribe sa channel na ito, huwag mo nang patagalin yan, i-subscribe mo na yan at huwag mo rin kalimutang i-click ang notification bell para updated ka sa lahat ng bagong video na i-upload namin. At yun na nga mga kachika, usap-usapan ngayon ang balitang di umano na may posibilidad na bigyan ng posisyon si Mar Roxas sa gobyerno. Dahil sa kamag-anak umano ni First Lady itong si Mar Roxas. Ang tanong dito mga kaibigan, totoo kaya na sinabi ng ating mahal na First Lady yun? Pero hindi naman niya siguro gagawin yun mga kaibigan. Pa nga ng sikat na social media influencer at DDS vlogger na si Mark Lopez. For the true Marcos loyalist, what can you say about this? BBM is allegedly contemplating on giving Mar Roxas a position in his cabinet because of blood relation with Lisa. Is this acceptable? End quote. Nagbigay din ng kanyang hinaingat komento ang sikat na social media influencer na si TPL3. Ayon pa sa kanya, wow, it looks to me that there really are people who thinks that FLEM is stupid for suggesting something that many will view as nepotism just to sabotage her husband admin. Dropping the Pika notes no respect and then writing allegedly, but a rumor is a rumor, isn't it? So it would seem like the next target of them peers and whomever are being eaten by their envy or jealously
of the solid marital relationship of the first couple is none other than Madam Lisa herself. Didn't Maharlika already started by alluding to the First Lady as babaeng ahas? Careful, their FLEM is not to be underestimated too. End quote. May hirit naman si Crisette Laureta Chu. Thank you for this question. Basta para sa akin mga kaibigan, hindi naman siguro hahayaan na basta-basta makapasok si Marroas sa Malacanang mga kaibigan. Kasi alam naman nila yung side ni Marroas, yung part ng pagiging dilawan niya. Diba? Kasi kung papasukin yun sa Malacanang mga kaibigan, magkakaroon ng doubt ng ibang tao sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Saka alam din niya yan, malamang sa malamang mga kaibigan. Kasi pagdasal na lang natin na sana huwag makapasok sa Malacanang yan. Kasi once na nakapasok yan mga kaibigan, naku po. Marami nang magkakaroon ng doubt dyan. I don't think PBBM will waste his political capital on Mar Rojas. Even the most loyal Marcos supporters will do a double take, especially those from his mother province of Leyte. End quote. Samantala, hindi rin nakapagpigil ang ilan sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang reaksyon at komento patungkol sa balitang ito. A big no. Marami ng palpak si Mar. Talagang marami mga kaibigan magbibig no rito. Hindi nila hahayaan na basta-basta makakapasok lang. Pero kahit anong sabihin naman natin mga kaibigan, yung sakasakaling papasukin siya, wala tayong magagawa. Yun nga lang, yung ibang tao mga kaibigan, magkakaroon ng pagdududa. O parang mababaliwala yung boto, di ba? 31 million, siyempre, iisipin nila. Pero kung papakinggan siguro yung 31 million, pero alam ng kanyan mga kaibigan ng ating mahal na Pangulo kung ano man yung ginagawa niya. Alam niya yan. Supportahan na lang natin mga kaibigan. Pero sana lang talaga wag dumating sa point na makapasok sa Malacanang si Mar Rojas. Blood relation is not the right basis for the job. He might bring palpak as well to his administration. Naku po, mag-isip po kayo Mr. PBBM. Naging balingbing na po si Mr. Mar Rojas. Isip-isip po kayo PBBM. Please, wag naman si Mar Rojas. Lahat ng hinawakan na pwesto ni Mar, puro palpak ang performance. Dapat makinig si PBBM. Makinig sa mga taong bumoto sa kanya. Which he said every time na magsasalita siya nung nangangampanya siya. Please PBBM, makinig ka sa mga taong nagmamahal sa inyo 31 million. Versus sa taong nang himihimasok sa pagpili ang ilalagay sa mga posisyon sa gobyerno. End quote. Po, eto ha. Si Risa Ontiveros po, sa totoo lang. Nawala na. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.